Nagtiis ako ng libo-libong taon para lang maging isang dakilang emperador. Pero sa araw-araw, kahit umutot ng malakas ay takot pa akong gawin. Pero sa mismong araw na naging emperador ako, diretso akong tumakbo sa harap ng pinakamalakas sa lahat. Tinuro ko siya sa mukha at galit na minura. Dahil lang naman tinugis at pinatay niya ako sa loob ng 7 buhay. Pero hindi ko inakala na kahit sa ika-8 buhay ko at isa na akong dakilang emperador, hindi ko pa rin siya kayang talunin. Nang malapit na akong mamatay sa ilalim ng espada ng Imperatrix, ginamit ko ang huling-huli kong lakas, at madiin siyang pinisil, habang tulala siya at hindi pa nakakakilos. Tiniis ko ang malamig na espadang tumatagos sa puso ko, at bigla ko siyang hinalikan, habang pinagmamasdan ang naguguluhang Dowheart ng Imperatrix na natigilan sa kanyang kinatatayuan. Kontento kong ipinikit ang aking mga mata, nang muli akong magmulat ng mata. Muli pala akong nabuhay pagkatapos ng 10,000 taon. Sa nakaraang 8 buhay ko, dahil sa kung ano-anong kakatuwang dahilan. Lagi akong namamatay sa kamay ni Emperador Ruyan, si Liu Ruyan. Pagsapit ng ika-8 buhay ko, natuto na ako. Nagtiis akong magtago sa liblib na kabundukan ng libo-libong taon. Sa huli, sa tulong ng aking Golden Finger System, naging isa akong emperador. Pero para sa isang bagitong emperador na kagaya ko, paano ko naman matatalo si Emperador Ruyan na 10,000 taon nang naghahari? Sa huli, nang makita kong hindi ko siya matatalo at hindi rin ako makakatakas, sa pilitan ko na lang siyang hinalikan. Dahil doon, nasira ang Dowheart niya at bumagsak ang kanyang cultivation. Ngayong muli akong nabuhay, 10,000 taon na pala ang lumipas. Ang unang-una kong ginawa pagmulat ko ay ang desperadong tawagin ang system. System. Bilis, tingnan mo, buhay pa ba yung mortal kong kaaway na Imperatrix na yon? Sabi ng system, isa na lang daw ang natitirang dakilang emperador sa mundong ito. At hindi raw siya yon. Sa wakas, nakahinga na rin ako ng maluwag. Ang Extreme Ice Empress. Sa wakas, teji na rin ang tigres ang yun. Mula ngayon, hindi ko na kailangang maranasan yung miserableng buhay ng pagtatago at takot. Pagkatapos ng matinding tuwa, agad akong umupo ng nakadekwatro at sinimulang paandarin ang Chaos Hegemon Body Technique para mag-cultivate na parang wala nang bukas. Itong pambihirang teknik na to, hindi lang kayang palakasin at baguhin ang katawan. Kaya rin itong sabay na palakasin ang mahika at katawan, ubod ng bagsik. Sa nakaraang buhay ko, dito lang ako umasa sa teknik na to. Sa loob lang ng 1,000 taon, naging emperador ako gamit lang ang pisikal na lakas. Maya-maya lang, mula sa pagiging isang lampang mortal, bigla akong umangat sa ikatlong antas ng body tempering realm. Nasabi ko na lang sa sarili ko, talagang sobrang up ng teknik na to. Pagkatapos, tinapak ko ang likuran ko at tumayo ng kontento. Napaisip ako, ano na kayang pinagdaanan ng Tian Kang Tianlo sa loob ng maraming taon? Sa puntong kahit ang sobrang lakas na Emperador Ruyan ay tuluyan ng bumagsak. Habang nag-iisip ako, isang dambuhalang puno ng willow ang biglang hamarang sa dinadaanan ko. Tumingala ako at tinitigang mabuti. Ang tanawing bumungad sa akin ay agad akong ginulat. Itong mukhang kawawang puno ng willow ay mayroon palang nakakatakot na kapangyarihan na nasa ika-9 na antas ng Spirit Gathering Realm. At napapalibutan pa ito ng espiritual na enerhiya na sobrang siksik at hindi na halos matuno. Sa harap ng ganitong pambihirang tanawin, wala akong sinabi, umupo agad ako at nagsimulang mag-ensayo ng husto. At nang tuloy-tuloy akong umabot sa ika-9 na antas ng body tempering. At akmang tatapikin na ang likuran ko para umalis ng kontento. Isang portal ang biglang bumukas mula sa kawalan hindi kalayuan. At kasunod nito, isang tila diwata sa ganda at nakakahingal na babae ang dahan-daang lumabas. Dahil sa kuryosidad, sinulyapan ko ang mukha niya. Ang buong katawan ko'y biglang nanigas na parang tinamaan ng kidlat. Siya pala yung demonyong pumatay sa akin ng 8 beses, si Emperador Ruyan, si Liu Ruyan. Tumalikod ako para tumakbo sana. Natukoy na walang kapangyarihan ang taong ito. Oras na para sa paghihiganti mo, host. Nang marinig ko yun, isang mapanlokong ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ko. Na parang isang tuso, mabilis akong nagtago sa damuhan at hindi gumalaw. Itong si Liu Ruyan, hindi maikakailang dati siyang Imperatrix. Kahit ganoon kaliit na galaw sa malapit. Agad niyang napansin, mabilis siyang lumingon at galit na sumigaw. Sino yan? Bakit ka nagtatago dyan? Iyon pala, dahil sa digmaang yumanig sa mundo. Nawasak ang pundasyon ng kapangyarihan ni Liu Ruyan. Nagtiis siya ng libo-libong taon pero kahit kay titing ay wala siyang ni-recover. Dahil wala ng ibang paraan. Tinalikuran niya ang pagiging emperador at piniling mag-ensayong muli mula sa simula. Tinalikuran niya ang pagiging emperador. Sa simula, pumili siya ng isang napakaligtas at sagradong lugar para muling isilang. Pero sinong mag-aakala na makakatagpo siya ng isang pagkagulo sa kalawakan? Itinapon ako sa walang kwentang lugar na ito. Nakatitig ng mariin si Liu Ruyan sa selyadong Frostblade. Lintik. Kung hindi lang nawala lahat ng kapangyarihan ko ngayon. Siguradong hahanapin ko tong magnanakaw na sumisilip na to. At pagtatagain ng pira-piraso. Isipin mo, ako, isang dakilang empress, ay bumagsak sa ganitong kalagayan. Ngayon, kahit sinong hampas lupa ay nangangahas ng lumapit. At apak-apakan ako. Pagkasabi niya noon, agad akong lumabas at humalakhak ng malakas. Hahaha, munting binibini, nandito na ako. Ang magandang mukha ni Ruyan ay agad na nanlamig na parang yelo.
Agad niyang hinugot ang kanyang frost sword at buong lakas na iwinasiwas sa akin. Madali ko lang itong naiwasan sa isang mabilis na pagilag, at sinundan ko ng isang matalim na palo sa kanyang maputing batok. Agad ko siyang pinatulog, habang tinitingnan ng napakagandang babae na nakahandusay sa lupa. Mayabang akong suminghal. Sa wakas, nahulog ka rin sa mga kamay ko, baliw na babae ka. Pagkatapos, galit na galit kong tinanong sa isipan ko. System, lumabas ka nga rito at magpaliwanag kang mabuti. Bakit buhay pa yang matandang mangkukulam na yan? Baka naman kamukha lang niya si Liu Ruyan. O baka naman masyado siyang napinsala sa laban noong ikawalong buhay kaya napilitan siyang magsimula ulit. Pagkasabi noon, hinablat ko mula sa lupa ang Frostblade na nanginginig pa rin. Itinutok ko ito sa puso ni Liu Ruyan at sinaksak ng buong lakas. Pero sinong mag-aakala na ang napakatalam na Frost Sword ay halos hindi man lang nakasugat sa balat niya, para bang tumama sa isang bakal na plaka. Hindi na ito bumaon pag-aano man kalakas ang diin ko. Namimilipit ang gilid ng labi ko at hindi ko napigil ang magmura. Nieta, alam ko na. Kahit na nawala na ang kapangyarihan ng babaeng to at nagsisimula ulit siya. Ang dami pa rin niyang nakatagong gamit na pansagip buhay. Total, kakarampot na lang din ang natitirang Chaotic spiritual energy sa dantian ko. Kung mauubos ko talaga lahat, at maglalakas loob pa akong hawakan ang personal niyang sandata, siguradong sisipsipin ako hanggang matuyo ng sirang espadang to. Binuhat ko ang walang malay na si Liu Ruyan sa balikat ko. Ngumisi ako at bamulong sa sarili. Dahil hindi naman kita mapatay. Kung gayon, tatapusin na kita. Di ba't grabe na ang pinsala sa isip at katawan mo? Sa pagkakataong ito, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng lalong pagpapahirap sa kalagayan mo. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang mambola muna. Nakilalanin ako bilang amo ng Extreme Cold Sword na yan. Basta't makuha ko lang itong walang katulad na masamang espada. Siguradong ako na ang maghahari sa mundong ito. Yang si Wajing, yung babaeng baliw na yun noon. Ilang beses akong tinaga gamit yan. Pagkatapos, dahan-dahan akong lumapit at huminto mga 2 metro ang layo mula sa Extreme Cold Sword. Ang kapal ng mukha kong sumigaw. Hoy, walang kwentang espada, mag-isip-isip ka nga. Yang amo mo, parang patay na oh. Kailangan ko siyang gamutin ng maayos. Sasama ka ba sa akin o hindi? Nang marinig ng Extreme Cold Sword ang walang hiya kong sinabi, agad itong nanginig ng husto sa galit. Hindi nito akalain na mayroong ganito kakapal ang mukha na tao sa mundo. Kanina lang kasi, kitang-kita nito kung paano ko ito ginamit, at muntik nang itusok sa puso ng sarili niyang amo. Kung hindi ka sasama sa akin, edi aalis na ako. At isasama ko pa itong maganda mong amo, ha? Nang marinig yun, agad na humiga sa sahig ang Extreme Cold Sword at hindi gumalaw. Nagpapakyut pa nga ito at tumalon-talon ng 3 beses sa kinatatayuan nito. Halatang-halata na pinapahiwatig nitong pulutin ko na siya kagad. Pero ako'y isang tusong tao na nabuhay na ng 8 beses. Agad kong nahalata ang munting panlilinlang ng banal na espadang ito. Ginamit ko agad si Liu Ruyan bilang panangga sa harap ko. Pilit kong hinawakan ang malambot at maputi niyang kamay para kunin ang walang kwentang espada. Nang makita ng Extreme Cold Sword na nabisto ang plano nito, hindi na ito nagpanggap pa. Sa sandaling damaykit ito sa dulo ng mga daliri ni Liu Ruyan. Sa isang iglap, naging isang guhit ng liwanag ito at pumasok sa loob ng katawan niya at naglaho ng walang bakas. Nang makita ang nakakainis na eksenang ito, natawa na lang ako sa galit, at buong bagsik na sinabi, ayaw mo man lang akong pagbigyan na makuha ka ng libre, ha? Ngayon, nagtatago ka sa loob at hindi na makalabas, ano? Maghintay ka lang at panoorin mo kung paano ko aabusuhin hanggang mamatay ang amo mo. Sa loob ng Sea of Consciousness ni Liu Ruyan, ang Extreme Cold Sword ay hindi mapakali sa pag-aalala. Ang Sea of Consciousness na ito ay umaasa lang sa isipan ng amo nito para gumana. Ngayon nabagsak at walang malay ang babaeng to. Kahit magkanday pa siya sa takot, hindi siya makakaalis dito. Pagkatapos noon, nakahanap ako ng isang tagong kuweba. Habang iniisip kung paano ko siya papatayin, biglang may pumasok sa isip ko, itong poging to. Hindi ko kayang tagyusin ang puso niya. Pero ang ulo naman ng punyetang to, wala namang kahit anong proteksyon. Pwede ko na lang basagin ang ulo niya, di ba? Nang maisip ko yun, halos sambahin ko na ang sarili ko sa sobrang talino. Bigla kong itinaas ang kamao kong sinlaki ng sako at itinutok sa kanya. At buong lakas kong ibinagsak sa kanyang makinis na ulo. Pero kasabay ng isang malakas na, boom. Ang buong katawan ko ay parang saranggolang naputol ang pisi. Tinangay ako ng isang nakakakilabot na puwersa palayo, at bumagsak akong pasubsob sa lupa. Agad akong napamura sa galit. Punyeta, anong klaseng demonyong agimat na naman to? Dahil kahit anong paraan ang gawin ko, hindi talaga kita mapatay. Aba, kung ganun, ngayon ka talaga pagsasamantalahan ng poging to. Aangkinin na kita para wala nang atrasan. Wala ka man lang mahahanap na lugar para iyakan to. Nagmamadali akong tumakbo sa isang sirang baryo sa malapit, at nakahanap ng isang bahay na walang nakatira. Parang isang sakong basura, inihagis ko si Liu Ruyan sa matigas na papag na gawa sa kahoy.
Pagkatapos, gumamit ako ng mahika para baguhin ang gwapo kong mukha. At gawin itong isang napakapangit at malaswang mukha na parang sa baboy. Sabi nga nila, mas mabuti na ang sigurado. Hindi ko pwedeng hayaang makita ng baliw na babaeng to ang tunay kong pagkatao. Matapos kong ayusin ang lahat, kinuskus ko ang aking mga kamay at tumawa ng napakamanyak. Hindi na makapaghintay, hinablat ko ang basahang nakatakip kay Leo sa mga mata ni Ruyan. Pero pagkatanggal ko ng tela, bigla akong napasinghap ng malamig. Si Leo Ruyan pala ay nakatitig sa akin gamit ang isang pares ng nakakatakot at nanlalamig na mga mata. Dahil sa tingin niyang parang lalamunin ako, bigla akong nanginig sa takot. P***, kanina pa pala gising ang babaeng to. Naghihintay lang pala siya ng tamang tiyempo at ayaw gumawa ng ikapapahamak niya. Pero nang mahimasmasan ako, bigla na namang lumakas ang loob ko. Gamit ang ubod ng manyak na mukhang kalabasa, ngumisi ako ng isang napakalibog na tawa, hahaha. Munting binibini, ngayong hawak ka na ni kuya, siguradong katapusan mo na. Sa isang iglap, bumulwak ang matinding pagnanasang pumatay sa mga mata ni Leo Ruyan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at malamig siyang sumigaw, subukan mo. Nang lumabas ang nakakakilabot na lamig na iyon, biglang bumagsak ng ilang degree ang temperatura sa buong sirasirang bahay. Para kang nahulog sa isang yungib ng yelo. Pero pagkarinig ko, imbes na matakot, mas lalo pa akong tumawa. Mayabang kong sinabi, at bakit naman ako hindi maglalakas loob? Ngayon, gagawin ko mismo sa'yo ang gusto ko. Ano naman ang magagawa mo sa akin? Ang malamig na tingin ni Leo Ruyan ay nakatitig sa pangit kong mukha. Ngumuso ako, na may ekspresyon ng kasiyahan sa aking mukha, at dahan-daang inilapit ang aking bibig sa kanyang malarosas na labi. Pero sa mismong sandaling malapit na akong makahalik, bigla niyang iniwas ang kanyang ulo. Sa sumunod na segundo, isang karayom ng yelo na naglalabas ng nakamamatay na lamig, ang biglang lumabas mula sa bibig ni Leo Ruyan. Sa isang tunog, bumaon ito sa sirasirang pader na putik sa likuran ko. Kasabay ng isang nakakabinging tunog ng pagyeyelo. Ang pader na iyon ay biglang naging isang estatwa ng yelo. Ang eksenang iyon ay direktang nagpatulo ng malamig na pawis sa akin sa takot. Halos lumabas na ang puso ko sa sobrang bilis ng tibok. Lintik, muntik na naman akong mapatay ng tuso at makamandag. Na babaeng baliw na ito. Sa kritikal na sandaling iyon, napakabilis ng aking reaksyon. Sinuntok ko ng malakas ang kanyang ulo. Gamit ang nakakatakot na puwersang nagmula sa pambihirang sandata. Ang buong katawan ko ay direktang tumalsik papalayo. Paglapag ko, agad akong gumamit ng isang mabilis na kilos at tumakbo palabas na parang baliw. Mabilis akong tumakbo hanggang sa dulo ng nayon, sa gilid ng mahiwagang harang na kulay berde. Ngunit bigla akong nanlumo nang matuklasan na ang harang ay napakatigas. Na parang bahay ng pagong, hindi ko talaga malagpasan. Dahil wala nang pagpipilian, para akong isang langaw na walang ulo. Natatarantang pumasok sa isang sirasirang bahay sa tabi. Nagmamadali akong nagpalit ng damit, at ibinalik ang aking mukha sa dati nitong makisig na anyo. Hinahaplos ko ang aking dibdib habang humihingal. Sa isip ko, labis akong nagpapasalamat, salamat na lang. Kanina ay nakasuot ako ng pangit na mukha habang gumagawa ng masama. Ang totoo, gusto ko lang sanang inisin ang babaeng si Leo Ruyan. Hindi ko inaasahan na sa hindi sinasadyang pagkakataon, na iligtas ko pa ang sarili kong buhay. Pagkatapos, agad akong nagpanggap na isang inosente at tapat na tao. Ipinatong ko ang mga kamay sa aking likod at mayabang na lumabas. Buhay ko na ang nakataya ngayon. Nakalimutan na ni Leo Ruyan kung ano ang dati kong itsura. Sa aking ikapito at ikawalong buhay, palagi akong nakasuot ng maskara sa tuwing nakikipagkita sa kanya. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na pagsabog ang narinig. Isang nakakatakot na nagyayelong aura ng espada ang biglang sumabog mula sa sirang bahay kung saan ako naroon kanina. Ang kaawa-awang kubo ay agad na winasak ng nakakatakot na aura ng espada at naging mga piraso ng yelo. YZ, lumabas ka na riyan at harapin mo ang kamatayan mo. Kasabay ng isang sigaw na puno ng matinding galit, lumabas si Leo Ruyan na may hawak na nagyayelong espada na handang pumatay. Ngunit paglabas ni Leo Ruyan sa bahay, bigla siyang natigilan. Kitang-kita sa napakaganda niyang mukha ang pagkatulala. Paano naman biglang nagkaroon ng ganito karaming usisero sa sirasirang baryo na to? Pero sa mga sandaling iyon, mas lalo pang natulala sa kanya si JD. Ang grupo ng mga simpleng taga-baryo. Nakatingin ang lahat sa biglang paglitaw ng napakalamig na dilag. At nanginginig sila sa takot. Bakit naman biglang may nahulog mula sa langit? Na isang napakagandang diwata na puno ng galit na gustong pumatay. Hindi naman siguro tayo papatayin ng diwatang to para walang makakaalam, no? Sa mga sandaling iyon, si Leo Ruyan ay parang isang diyosa ng kamatayan. Walang emosyon siyang nakatayo sa harap ng mga guho. Ang kanyang malamig na tingin ay dumaan sa mga taga-baryo na takot na. Pero pagkatapos niyang tingnan ang lahat, hindi niya nakita ang pangit na si YZ na puno ng bulutong ang mukha. Pero nang mapunta ang tingin niya sa akin, na nagtatago sa likod ng mga tao. Bigla itong huminto. Naisip-isip niya, teka lang, bakit parang pamilyar ang tindig ng lalaking to? Sa pagtitig niya sa akin, agad na pinagpawisan ng malamig ang likod ko. Sobrang kaba ko na talaga, pero pinilit kong magpakatatag. Nagtiimbagang ako at inayos ang aking tayo. Sinadyang magpakita ng isang simple at inosenteng tingin. At mabilis siyang tinitigan sa loob ng isang segundo. Pagkatapos ay agad akong yumuko na kunwari natatakot.
Nakita ni Lioro yan ang itsura ko na parang isang ordinaryong duwag na taga-baryo. Agad na nawala ang pagdududa sa kanyang isipan. Malamig siyang nagtanong, may nakita ba kayong isang YZ kanina? Nasa kalagitnaan ng pagsasalita, biglang natigilan si Lioro yan. Sa sobrang pagkadismaya niya, nalaman niyang hindi siya makahanap ng angkop. Nasalita para ilarawan ang sobrang pangit na mukha ng asong yun na si YZ. Agad akong umarte na parang isang batikang aktor. Nagpanggap akong isang matulungin at inosenteng tao. Kusang loob akong lumabas at sumigaw. Ate SX, hinahanap mo ba yung kakaibang tiyo na ang mukha ay parang bulok? Nakalabasa, yung sobrang pangit. Biglang lumingon si Lioro yan. Tinitigan niya ako ng mariin at nagtanong. Nakita mo yung gagawng yun? Pinagnamnaman niya sa isip niya ang mga salitang, bulok na kalabasa. Naisip niyang napaka-bingy bagay nito. Walang pag-aalinlangan kung itinuro ng itinuro. Ang labas ng malayong asul-berdeng harang na iyon. Seryoso ang mukha kong nagsinungaling. Tumakbo siya papunta doon na parang asong ulol kanina lang. Sa labas ng harang, sobrang dilim na parang tinta. Tinitigan ni Lioro yan ng mariin ang direksyong tinuturo ko. Nag-aalab sa kanyang mga mata ang matinding pagnanasang pumatay. Nagngangalit ang mga ngipin niya habang umuungol sa galit. Kahit habulin pa kita hanggang sa dulo ng mundo, dudurugin kita ng pira-piraso. Sa galit, nagmura ng pabulong si Lioro yan. Pero sa ngayon, wala na siyang ibang magagawa. Kinailangan niyang pigilan ang nag-aalab na galit na ito. Dahil alam niya sa kanyang sarili na kahit habulin pa niya. Sa labas ng harang, para lang siyang naghahanap ng karayom sa dayami. Kaya humanap na lang siya ng isang tahimik na sulok. Umupo siya ng nakadekwatro at sinimulang paandarin ng Emperor Ice Art. Ito ay isang maalamat na Emperor level na teknik. Kasabay nito, ito rin ang pinakamalaki niyang pagsisisi. Ang gusto niyang i-cultivate ay isang bahagi lang. Nang sa wakas ay makolekta na niya ang huling bahagi. Siya ay matagal nang naging isang emperor. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit determinado siyang mag-cultivate muli. Pero, malaki ang sakripisyo ng pag-recultivate. Hindi lang naubos ang kanyang orihinal na napakataas na cultivation. Pati na rin ang hindi mabilang na mga magic treasure at mga heavenly material na naipon niya sa loob ng 10,000 taon ay naubos lahat. Sa sobrang pagkadismaya, natuklasan niyang sa buong katawan niya ngayon. Sa sobrang hirap niya, 3 kaawa-awang HS Magic Artifact na lang at isang Lifebound Divine Weapon ang natira sa kanya. Ang mga natitirang tableta, sapat lang para suportahan ang pagsasanay niya hanggang sa Spirit Expansion Realm. Ang mas malala pa, ang katawan niyang nasa Body Tempering Realm pa lang ay hindi kayang tiisin. Ang matinding bisa ng mga high-grade na tabletang to. Kaya kailangan niyang magtiis at magsanay muna hanggang sa Spirit Gathering Realm bago gumawa ng ibang plano. Nagtago ako sa di kalayuan at nakita siyang nakapikit habang todo bigay sa pagsasanay. Hindi ko siya pananggahasang abalahin. Kasi naman, sa nakaraang buhay ko, dahil sa lintik na bagay na to, hinati ako sa dalawa ng isang taybak lang ni Lioro yan. Sa totoo lang, yang babaeng si Lioro yan, marami talaga siyang itinuro, sa aking aral sa madugong paraan. Pero ang kapalit, buhay ko ang naging tuition fee. Yan, putya, ang tunay na kahulugan ng mag-aral ng mabuti. Binulungan ko ang lahat. Huwag na huwag ninyong iistorbohin ang pagsasanay niya. Dito muna tayo mag-focus sa pag-iihaw ng karne. Pagkatapos, sumabak agad ako sa masayang grupo ng mga tao. At naging abala kasama ang mga taga-nayon sa paghahanda ng karne ng demonyong hayop na kara-rating lang. Pero paglingon ko, si Lioro yan, parang maltong lumitaw sa harapan ko. Nagulat ako nang makita ang mukha niya. Halos lumabas lahat ng trauma ko. Mula sa nakaraang 8 buhay ko dahil sa takot. Tinitigan ako ng mariin ni Lioro yan gamit ang kanyang mga matang sobrang nakakaakit. Pero kaya ring palamigin ang kaluluwa mo. Si Lioro yan, parang maltong lumitaw sa harapan ko. Nagulat ako nang makita ang mukha niya. Halos lumabas lahat ng trauma ko. Mula sa nakaraang 8 buhay ko dahil sa takot. Tinitigan ako ng mariin ni Lioro yan gamit ang kanyang mga matang sobrang nakakaakit. Pero kaya ring palamigin ang kaluluwa mo. Mukhang takot na takot ka sa akin. Nataranta ako sa sobrang takot. Sobrang takot ko. Dali-dali akong nagdahilan. Hindi po, magandang binibini. Nagkakamali po kayo. Nagulat lang po ako kasi bigla kayong sumulpot. Ano bang problema ng babaeng to? Bakit ba niya ako tinititigan ng ganito? Nako, baka nakilala na niya ako. Pinagmasdan ako ng matagal ni Lioro yan na tila may malalim na iniisip. Saka lang siya tumugon ng isang walang ganang, HMM. Para akong nabigyan ng patawad, agad akong napatingin sa siga at pilit na tumawa. Oo, tama, kailangan ko nang tingnan yung barbecue. Pagkasabi ko noon, kumaripan ako ng takbo. Sa harap ng buhay na demonyong si Lioro yan. Putet, kinakabahan talaga ako at nanginginig ang mga tuhod ko. 8 beses na niya akong pinatay ng sunod-sunod, Punyetang system, anong gagawin ko ngayon? May ihina ako sa takot. Huwag mong sabihin itong kaawa-awa kung ikasyam na buhay ay mapupunta na naman sa kamay ng babaeng tigre na to. System, magsalita ka naman. Tuwing nagkakasalubong kami ni Lioro yan, tiyak na kamatayan ang kahahantungan ko. Para na kong isinumpa. Huling pag-asa. Iminumungkahi sa host na gamitin ang ultimate backup plan. Samantalahin na bumagsak ang kapangyarihan ng babaeng yan at sobrang hina niya ngayon.
Direktang harapin siya at dahan-daang pasukuin. Anong sabi mo? Dahil doon, agad na nakuha ang atensyon ng lahat, ng mga tao sa paligid. Kahit si Leo Royan na nakaupo di kalayuan ay puno ng pagtataka habang malamig siyang nakatingin sa akin. Umugang ang utak ko at mabilis na nag-isip. Agad akong tumuro sa siga habang pilit na tumatawa. Hala, bakit biglang nasunog yung barbecue? Sayang naman, naiwasan ng panganib. Sukdulan ng inis. Galit sa system. Sobrang kalokohan. Ganap na kawalan ng pag-asa. Tuktok ng reklamo. Pananaw ng system. Kung ganun, wala na ring magagawa ang system na to. Sino ba kasing may sabi na para kayong magkaaway na pinagbigkis ng pulang sinulid ng tadhana? 8 beses ka nang pinatay ng baliw na babaeng yan sa iba't ibang paraan. Hindi mo ba kayang magpakatatag kahit isang beses lang at baliktarin ang sitwasyon? Para tuluyan mo na siyang mapasuko, ito na ang pinakamalaking pagkakataon mo sa buong buhay mo. Ang natatanging pagkakataon para magtagumpay. Nang makita ang nag-aalangan at duwag kong itsura, agad na nagbago ng taktika ang system. Maganda ba siya o hindi? Ganda. Nakita mo na yung balingkinitan niyang katawan. Gusto mo ba o hindi? Gusto. Ang lambot sigurong hawakan ng maliliit niyang kamay, no? Lalaki. Dahil sa nakakagimbal na sigaw na yon, lahat ng tao, sa akin na naman nakatingin. Maging si Leo Royan ay nagtatakang napatingin. Mabilis kong inikat ang barbecue at nagkunwaring kalmado para magpaliwanag. Itong Jioshan pala ay lalaki. Saka lang nila inalis ang kanilang mga tingin. Kinawian ko ang ilang mga bata para lumapit. Ibinigay ko sa kanila ang mga inihaw na itlog ng ibon. Tapos, pag-ulong kong itinuro ang nakaupo ng naka-Indian seat, si Leo Royan sa isang sulok sa di kalayuan. At misteryoso ko silang tinanong, nakikita niyo ba yung ate na yun na sobrang ganda? Agad namang tumango ang mga bata.